Opisyal na inanyayahan ng administrasyon ni Donald Trump ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin sa summit ng G20 na gaganapin na taon sa Miami, Amerika. Inanunsyo ito ngayon ng pangalawang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na si Alexander Pankin. Ngunit nitong mga linggo, maraming palatandaan na posibleng gawin ng kampo ni Trump ang hakbang na ito. Halimbawa, ang sugo ni Vladimir Putin na si Kirill Dmitriev ay madalas nasa Miami, kung saan lagi siyang nakikipagpulong sa kaibigan ni Donald Trump na si Steven Witkoff na isinusulong ang isang hindi kapakipakinabang na kapayapaan para sa Ukraine. Sa mga nakaraang araw, nakita natin kung paano pilit naghahanap ng katawa-tawang dahilan ang kampo ni Trump sa muling pagpapaluwig ng pag-alis ng mga parusa sa langis ng Russia. Higit pa rito, alam na si Steven Witkoff at Jared Kushner ay muling magtutungo sa Moscow para makipagkita kay Putin. Kaya't pag-usapan natin ang lahat ng mga dahilan kung paano sinusubukan ng administrasyon ni Donald Trump na ikayatin ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin na dumalo sa pinakamahalagang summit sa mundo, ang G20 Summit. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito na magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din sa aking Telegram. Nasa description ng video ang link. Kaya, inimbitahan ng Russia na lumahok sa G20 Summit sa pinakamataas na antas. Inihayag ito ng pangalawang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, Alexander Pankin. Gaganapin ang summit sa Disyembre 2026 sa Miami, Estados Unidos. Narito ang pahayag ni Pankin. May imbitasyon na dumalo sa pinakamataas na antas, pero titingnan pa namin paglapit ng petsa. Dito ko lang lilinawin, ang pagbisita sa pinakamataas na antas ay imbitasyon mismo para sa presidente ng bansa. Sa pagkakataong ito, si Vladimir Putin ang diktador. Ngayon, mas aktibong pinapakita ng Kremlin na hinihintay talaga si Putin sa Miami. Sinabi ni Svetlana Lukas, Sherpa ng Russia sa G20, na pinaghahandaan ng Estados Unidos ang posibleng pagdating ni President Vladimir Putin sa kaganapan. At umaasa silang lalahok siya. Стран G20. Bago nito, sinabi ng tagapagsalita ni Vladimir Putin na si Dmitry Peskov na interesado ang Russia na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa G20, ngunit sa ngayon ay wala pang desisyon kung sino ang kakatawan sa Russia sa G20 Summit. At narito ang pahayag ni Peskov. Wala pang desisyon kung dadalo si Putin sa G20 Summit sa Estados Unidos, ngunit laging lumalahok ang Russia sa tamang antas sa bawat summit. Mas malapit sa summit, pagdedesisyonan ng format ng aming paglahok, tuloy ang trabaho ng Moscow sa G20. At dito ay nais kong banggitin na huling dumalo ng personal si Vladimir Putin sa G20 Summit sa Japan noong 2019 pa. Noong 2022, 2023 at 2024. Pinangunahan ng pinuno ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas na si Sergey Lavrov ang delegasyon ng Russia. Noong 2025, kinatawan ng Russia si Maxim Oreshkin, pangalawang pinuno ng administrasyon ng Pangulo ng Federasyong Ruso. Si Vladimir Putin, pasensya na, pero natatakot siyang lumabas sa kanyang bunker. Isa siyang duwag na takot humarap sa publiko. Ang totoo, noong nakaraang taon, ginanap ang G20 Summit sa South Africa. At kung tutuusin, pwedeng pumunta doon si Vladimir Putin ng personal. Pero natakot siya na baka arestuhin siya ayon sa warrant na inilabas ng International Criminal Court dahil sa kanyang madugong krimen laban sa Ukraine. Kasama sa mga krimen laban sa mamamayang Ukranyano ang pagdukot sa mga batang Ukranyano. Ngayon, posibleng maghanda si Donald Trump ng engrandeng pagtanggap para kay Vladimir Putin sa Miami. Dahil ang Estados Unidos ay hindi kasapi ng International Criminal Court dahil hindi nila niratipikahan ang Rome Statute at noong 2002 ay opisyal nilang binawi ang kanilang lagda rito. Sa prinsipyo, hindi kinikilala ng Washington ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa sarili nilang mga mamamayan at militar dahil nangangamba sila sa mga pag-uusig na may motibong politikal at aktibo nilang tinututulan ang mga investigasyon ng korteng ito. Ang tanong ay kung kinikilala ba ni Donald Trump ang jurisdiksyon ng korte. Kaya nga itong kalbong pesteng ito ay malayang gumagalaw sa harap ng criminal court. Noong nakaraang taon, alam na alam din ng Kremlin kung paano eksaktong udyukan si Donald Trump laban sa Europa at kung paano makipag-alyansa sa kanya.
At nitong mga nakarang araw, gaya ng alam ninyo, aktibong ipinapahayag ng Russia na ang Europa raw ay naghahanda para sa isang malaking digmaan. Si Donald Trump ay pilit nilalabanan ang agresibong pananaw ng Europa. Halimbawa, si Shoigu, dating ministro ng depensa ng Russia at nayo'y kalihim ng Security Council ng Russian Federation. Nagbabala siya kamakailan sa Finland at mga bansang Baltiko na maaring atakihin sila ng Russia dahil sa mga gawa-gawang paglipad ng Ukrainian drone sa kanilang teritoryo para umatake sa Russia. Magbabahagi ako ng CP mula kay Shoigu. Kamakailan, dumami ang mga kaso kung saan ginagamit ang Finland at mga bansang Baltiko na maling tawag ng ilang Rusong hindi edukado na pre-Baltika bilang ruta ng mga pag-atake ng Ukrainian drone sa Russia. Dahil dito naapektuhan ang mga inosente at nasisira ang sibilyang infrastruktura. Maaari mangyari ito sa dalawang sitwasyon. Dahil sa hindi epektibong aksyon ng mga kanluraning kagamitan sa depensang panghimpapawid o sadyang pagbibigay ng mga nabanggit na bansa ng kanilang airspace. Sa huling kaso, ayon sa international na batas, naalala ng mga Ruso ito, nagkakabisa ang Artikulo 51 ng UN Charter sa likas na karapatan ng mga bansa na ipagtanggol ang sarili sa armadong pag-atake. Ngayon, may bagong kwento na namang naisip ang Kremlin. Sinabi ni Alexander Grushko, pangalawang pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Rusya, na ang mga bansa sa Europa ay nagsasanay ng pandagat na blockade at pagsakop sa Kaliningrad Oblast sa pagsasanay ng pinagsamang expeditionary forces sa pamumuno ng United Kingdom. Ayon sa kanya, tumataas ang aktibidad ng mga militar ng Europa na responsabale sa mabilisang pagtugon sa lugar ng malayong hilaga, Hilagang Atlantiko at Baltic Sea nitong mga nakaraang taon. Nakakagulat, bakit kaya? Baka dahil sa katabing lugar ay may mga mabangis na Ruso? Ipinaalala rin ni Grushko ang operasyon ng NATO na tinatawag na Baltic Sentinel na inilunsad matapos maputol ang mga kable ng enerhiya at komunikasyon sa ilalim ng Baltic Sea. Tinukoy ng kinatawan ng Russian MFA ang layunin nitong kontrolin ang mga internasyonal na rutang pangtransportasyon at higpitan ang mga pagpapadala ng kargamento para sa kapakanan ng Russian Federation. Balikan natin kung sino ang mga kasapi ng pinagsamang expeditionary forces na ito. Ito ay ang United Kingdom, malinaw naman, pati na rin ang Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden at Norway. Ang koalisyon ay itinatag noong 2015 para sa mabilisang pagtugon sa mga krisis, pagpigil sa mga banta at pagsasagawa ng mga operasyon, karamihan sa mga rehiyon ng Baltic Sea at Malayong Hilaga. At nangyari ito matapos simula ng maruming Rusya ang malawakang digmaan laban sa Ukraine. В это же время известно, что Mas pinipipili ng Kremlin na makipagtulungan sa mga miyembro ng NATO mula sa silangan at hilagang Europa. Sinusubukan ng Kremlin ipakitang handa silang salakain ang mga bansang ito upang lumihan ng tensyon na maaari nilang tapusin ng may tapang sa susunod na pagkikita ni na Trump at Putin. Bukod dito, kapansin-pansin ang pagiging kahina-hinala ng White House sa pagbibigay daan sa Kremlin. Tulad ng alam ninyo, isang buwan nang nakalipas mula nang alisin ni Trump ang mga sanksyon laban sa Russia sa langis ng Russia. At ngayon, ipinahayag ni US kalihim ng pananalapi Scott Bessent na pinalabig niya ang exemption sa oil sanction laban sa Russia at Iran matapos ang mga hiling ng mga mahihinang bansang naapektuhan ng blockade sa Armudsky Strait. Ipinahayag niya ito sa pagdinig sa Senado, ngunit hindi niya sinabi kung ano-ano ang mga misteryosong bansang humiling na alisin ang sanksyon sa Russia. Sa Budget Committee hearing, tinanong ni Senador Chris Coons, isang demokratiko, ang kalihim ng pananalapi ng US kung bakit unang tumanggi ang administrasyon na palawigin ang oil sanctions exemption sa Russia, ngunit kalaunan ay ibinalik din ito. Pinaalalahanan ko na natapos ang dating pagtanggal ng mga sanksyon noong Abril 11 at ayon sa kagawaran ng pananalapi ay hindi na ito palalawigin. Pero noong Abril 16, bigla nila itong pinalawig. Binanggit ni Coons na ang Russia ay kumikita pa ng dagdag na $150 milyong na kita araw-araw. Ang parang ito ay hindi lang ginagamit ng Russia para pumatay ng mga Ukrainian, kundi pati para suportahan ng Iran gamit ang mga drone at impormasyong paniktik na pumapatay ng mga sundalong Amerikano. Inamin ng US Finance Secretary na kumita ang Russia matapos tanggalin ang mga parusa, kahit dati sinabi ni Bessent na huwag mag-alala dahil hindi pa rin raw kikita ang Russia kahit tinanggal ang mga parusa.
Sinabi rin niya na kung hindi dahil dito, baka umabot na sa $150 kada bariles ang presyo ng langis sa mundo, imbes na 100. Kaya nakinabang daw dito ang mga Amerikanong consumer. Sabi ni Besson, pinaluwag ng Estados Unidos ang mga parusa sa Russia at Iran matapos silingin ito ng 10 bansang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa mundo. Dagdag pa niya, hindi raw balak ng Washington ang desisyong iyon, pero dahil sa pakiusap ng 10 bansa, sinabi ni Trump, ayokong alisin ang parusa sa Russia pero napakiusapan ako, kaya wala akong magawa. Narito ang CP mula kay Scott Besson. Noong nakaraang linggo ay linggo ng World Bank at International Monetary Fund. At nitong Miyerkules ay kumbinsido akong hindi natin palalawigin ang pag-alis ng mga parusa. Lumapit sa akin ang mga kinatawan mula sa mahigit 10 bansa na pinaka-vulnerable at pinakamahirap pagdating sa enerhiya. Hiningi nila na palawigin pa ang pagtanggal ng mga parusang ito. Sa tanong kung ano-anong mga bansa ang tinutukoy, hindi naman sinagot ni Besson. Kaya maaari kong isipin na wala talagang humiling kay Besson tungkol dito. Ito ay sariling pasya lang ng administrasyon ni Donald Trump. Maglalagay ako ng tuldok-tuldok dito. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari niyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.